Ang ahas nga ba na ito ang dahilan ng mga lindol sa Pilipinas? This is why Japan always has the Godzilla movies, because they are close to Japan. When they come out, that's more than likely where they're going to go. They're going to call it an attack. There's his cheek around to the side of his mouth, and he goes right through here. Mga kaibigan, kung hindi ka mahilig sa mga ganitong klaseng bagay, ay mabuti pang skip mo na to dahil hindi para sa'yo ang videong ito. Pero para sa iba dyan na bukas ang isip o open-minded sa lahat ng kwentong kababalaghan at hiwaga, ay makinig kayo sa mga susunod ko pang sasabihin. Alam nyo ba na may isang kwento na matatagpuan sa halos lahat ng kultura mula sa iba't ibang bansa patungkol sa isang higanteng kalahating ahas at kalahating dragon na pinaniniwalaang namamalagi sa kailaliman ng dagat at nag-aantay lang ng tiyempo para umatake. Dito nga sa Pilipinas ay meron tayong sariling bersyon nito, walang iba kundi ang kwento ni Bakunawa na di umano ay kumain sa 6 na buwan meron ang ating planeta noon hanggang sa isa na lamang ang natira at sinasabing pagkatapos noon ay nagtago ito sa ilalim ng dagat at hindi na nagpakita. Ang kwentong ito ay nagmula sa Visayan folklore na may kanya-kanya ring bersyon sa Tagalog, Kapampangan at Mindanaoan groups. Ngayon, may ilang conspiracy theories ang ikinokonekta ang napakalumang kwentong ito sa mga nangyayaring lindol ngayon sa Pilipinas. Ayon kay Deta's Universe, isang eksperto patungkol sa usaping ito, ang ahas raw na ito ay tinatawag na Naga Serpent. Ayon sa kanyang ginagawang pag-aaral dito, ay nagsisimula na raw kasing gumising at gumalaw muli yung nasabing nilalang. Nag-umpisa raw itong magparamdam noong March 11, 2011 sa northeastern coast ng Japan na siyang nagresulta sa 9.0 magnitude na lindol at tsunami na may taas na 30 meters na itinuturing bilang isa sa pinakamalalang trahedya sa ating kasaysayan. Ayon dito ay nanggaling daw yung Naga Serpent sa kailaliman ng syudad ng Nagasaki at kung titignan ay isa sila sa mga hindi masyadong naapektuhan dun sa trahedya nung taon na yun. Muli niya itong ikinonekta sa naganap naman na 6.9 magnitude na lindol sa probinsya ng Cebu at ayon muli sa kanya, nanggaling naman daw yung Naga Serpent sa Naga City, Cebu na hindi rin kalayuan sa epicenter nung lindol. At gaya ng sa Nagasaki noong 2011, ang Naga City ay hindi rin gaanong naapektuhan sa nangyaring trahedya. Ayon naman sa ilan pang kwento, ay hindi lang daw iisa ang Naga Serpent na to, kundi marami sila at sabay-sabay silang gumagalaw ngayon sa ilalim ng karagatan. At sa ngayon nga ay patuloy pa rin nakakaranas ng lindol ang ating bansa mula sa iba't ibang lugar kung saan ngayon lang araw October 9 sa ganap na 10:30 ng umaga ay nagkaroon ng 4.4 magnitude na lindol sa Pugo, La Union at ito ay naramdaman hanggang sa Baguio, San Fernando, Nueva Ecija, Dagupan, Lingayen at Urdaneta. Sa Cebu naman ay patuloy pa rin silang nakakaramdam ng aftershocks at ngayon nga ay nasa mahigit